At ngayon po, ah, ang ginagawa ng kapulisan, naglabas po sila ng memo. Oo. Wait lang ha. Nasaan ba yung memo na yon? Ito po. Oo. Ano po itong memo na ito? Wait lang. Palakihin ko lang po Hmm. Wait lang, wait lang. Paano ba 'to mapalaki? Eto, to. Yan, okay. Naglabas po sila ng memo na ang sinasabi dito, memorandum. Yan. Okay, ito. Kailan ba ang date nito? PNP NCRPO, ah, March 6, 2025. Reference memorandum from this office dated March 11, 2025 with subject reiteration of PRO2 implant to PNPMC number, guidelines, and posting of contents on social media. This pertains to the memorandum regarding the reiteration of the guidelines and posting contents on social media. 3. In this regard, you are once again directed to remind your personnel to refrain from sharing, commenting on national issues, and direct the following name personnel to explain in writing or for violating the said policy. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, hindi sila pwedeng mag-share o mag-comment sa mga isyung panlipunan. Okay? Katulad, hindi sila po pwedeng magpahayag ng kanilang mga saloobin bilang isang Pilipino. Okay? Okay? So, hindi sila po pwedeng magpahayag ng saloobin bilang isang Pilipino. Kaya, mga kababayan, eto ang problema. Okay? Napakarami po na nagre-resign ng mga pulis ngayon. This is one of the example. Sergeant Santiago, okay? March 13. Today is March 13 and this was posted 1 hour ago. Okay? At kagabi sa Banateros, pinag-usapan po namin ito. Pinag-usapan po namin na walang magagawa ang mga iyak-iyak ninyong mga pulis. Kung mahal nyo si Pangulong Duterte, kahit mag-iyak-iyak kayo dyan, walang magagawa dahil demonyo ang mga namumuno dyan sa PNP. Okay? Katulad na lang, halimbawa, nung pinakita ko sa inyong video kanina, 3 video kung paano nila binalasubas, binastos, hinaras ang dating Pangulo ng Pilipinas na dati nilang komandante. If you are a men or women in uniform, are you gonna allow this to your former commandant? So ito, basahin po natin. Isang babaeng militar ang naghahayag ng matinding sama ng loob sa social media matapos arestuhin at ipasakamay ng mga dayuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako po ay isang military sumumpa sa watawat ng Pilipinas na poprotektahan ko ang bayan ng ating sambayanan. For those who don't know, I am a military officer. I swear on an oath to the Philippine flag to protect the nation and the people. Ayon kay Sergeant Yumi Santiago, ang araw ng pagdakip kay PRRD ang pinakamasakit sa kanyang puso dahil ang kaisa-isang presidenteng itinuring mo na tatay ng buong Pilipinas na ngayon ay pinagkanulo sa dayuhan ng mismong pumalit sa kanya. Because the only president who treated the entire Philippines as their family, as his family, has now been betrayed to foreigners by the very person who replaced him. Aniya, nawalan siya ng sigla sa pagsiservisyo at nagsimula ng pagdudahan kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang kanyang advokasya dahil sa kawalan ng hustisya sa sariling bayan. Laban, laban, laban lang po, tanging sigaw ng puso at isipan ko para sa aking mga anak, para sa aking magiging apo, at para sa ating magiging lahi. Tinapos ni Santiago ang kanyang pahayag sa pagsasabing mananatili sa kanyang alaala ang kanyang uniforme at lahat ng kanyang naging karanasan sa serbisyo. Siya po ay tuluyan na umaalis sa kanyang panunungkulan. Marami pa po yan dito. Ito. Signing off. Ibig sabihin, signing off, siya ay
nagbibitaw na sa kanyang pagiging sundalo. Oh. Oh, ito. Walking by faith, not by sight. This is a 149. Officially signing off. Badge off. Salamat mga kapatid. Oh. Yan. Hanggang sa muli. Ito sinasabi natin kagabi. Tandaan po natin ang mga pangalan ng mga pulis na ito na nag-resign. Nagbitiw sa kanilang panunungkulan dahil hindi nila masikmura ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan. Ito po, dapat ito, pag nagbago, pag nagpalit ng administrasyon, itong mga ito ay dapat po ito taasan ang ranggo. Dahil ito ang mga tunay na may malasakit sa Pilipino at tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas. 149. Nakalagay dito, GC Ramirez. Oh. Ayan. By his endless light, every shadow fades away as we Ayan. trust. Okay? That's one. That's another one. And there's another one. There you go. Actually, it's another two. Another two. Ito, basahin natin ang caption. Ito, medyo maiksi lang. Ang sabi dito, there was once a time that I could be so proud of wearing this uniform. It was FPRR this time. I couldn't wear this with dignity, pride, and honor anymore. It saddens me through my bones thinking that even with this uniform and badges, that we work so hard for, train so hard for, literally, gipatuluan ng dugo, luha, singot, laway, og sipon. Yes, still, we can make even fraction of change to our government. Real talk, only one man did ever care for us, and it was the old man we failed to protect today. The man who gave his all for the betterment of this God-forsaken country of ours. This uniform and badge have never been this heavy. Hinubad na po nila ang kanilang uniforme. I don't know the name of this strongman, pero saludo sa inyo, dalawang kamay. You're really a brave, a brave armed forces. We salute you. And in time will come that the Filipino people will put you back where you came from. Okay? Tiis-tiis lang. Dahil pag mahal natin ang isang bagay, may kasama po yung sakripisyo. And I swear na kaming mga vlogger, tatandaan namin ang mga pangalan ninyo at pag nagbago ang administrasyon, sasabihin namin yan sa mga bagong mamumuno na ibalik kayo sa inyong serbisyo. Tandaan nyo po yan. Ito, meron pa dito. Another one. Another one. Okay? This is another policeman. Okay? At mamaya, sa dulo ng bidyong ito, mga kababayan, may isang pulis na mahal ang kanyang trabaho. Kahit siya ay napakayaman ng tao, hindi niya iniiwan ang pulisya dahil itong mga pulis na ito ang pumoprotekta sa bayan, at nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Pero sa pagkakataong ito, yung uniforme na kanyang isinuot sa paghaba-habang panahon, hindi niya alam kung dapat pa niya ipagmalaki. Mamaya abangan nyo sa dulo ng video ito dahil isa sa sikat na pulis naghubad ng kanyang uniforme para ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at pagkundina sa mga demonyo na gumawa nito sa kanya. So ito, nakalagay naman dito, John Daps TV. To my brothers and sisters in arms, I pray for God's protection and guidance as you continue in this profession.
We all have our stories and experiences within our organization. But my journey here has come to an end. To those who, like me, I have chosen to live, I pray for your success. I trust that your decisions are the result of careful consideration and reflection. I am deeply grateful to the Philippine National Police, particularly to my commanders, members, trainers, classmates, buddies, seniors, and juniors. I will continue to pray for each one of you. Serving 12 years in this country has been a noble and enriching experience, one for which I will always be thankful and honored. I will forever be proud of PNP 12 202 class Pinagpala. With heavy and grateful heart, thank you and goodbye. Saludo ulit. Saludo ulit. Remember, 12 years in service. And because of what they did to PRRD, binaliwala niya yung 12 years na pagsiservisyo dahil alam niya sa sarili niya na hindi nakatulad ng dati na kaya niyang ipagmalaki ang kanyang uniforme. Okay? Next. Ito pa. Ang dami niyan. Oo. Napakarami. Okay, ito pa. Oh, who's this? Mahaba-haba ito. Hazel Ann Kalubag, Morial. Okay, wait lang. Basahin natin. I was once a proud member of the Philippine National Police and protecting the people, especially those who couldn't protect themselves. But in 2024, I made a decision to resign. There's a line in the pledge of loyalty that says if you must grow, condemn, and eternally find fault, resign your position. And so I did. Imagine dedicating your whole life to a dream only to walk away without regret. That is how deeply I feel about the state of our current administration. Siya po ay nag-resign dahil sa kalagayan ng bagong administrasyon. To my former President Rodrigo Roa Duterte, FPRRD, you didn't just give me the opportunity to fulfill my dream of better serving and protecting the people, but also you gave me a genuine love and unwavering support. Words will never be enough to express my gratitude. My heart goes out to my former colleagues in the PNP and Armed Forces of the Philippines and other MIU who cannot agree, show their love and support for you. Their silence is not by choice but by circumstances. We are all burdened by the fact that you stood for us, protect us even at the cost of your own life and freedom. And yet, painfully, we cannot openly return the same protection to you. For all that you have done and for the sacrifices you have continued to make, thank you, FPRRD. You will always have a deepest respect and gratitude. Saludo sa iyo, ma'am. Salute. Dalawang kamay. Okay? Now, next. Next. O, ito. Kalibre. VIP Protection Course Class 120-2019. Bago lang ito. Class 2019. Bagong sundalo. Buong buhay ko na ipinagmamalaki na naglingkod ako sa isang pinakamahusay na presidente at may tunay na pagmamahal sa buong bansa at kapwa ko Pilipino. Hindi ito dahil sa tinaas mo lang yung sahod natin, kundi ramdam ko yung tunay na malasakit at pagmamahal mo at pinahalagahan mo. Ang uniformeng suot namin, tinaas mo ang dignidad at moralidad namin. Kaya kahit ibuwis namin ang buong buhay namin para sa bansa, mamatay kaming masaya dahil pinahalagahan mo kami. Simula nung nawala ka, nagbago ang lahat. Hindi ko na maintindihan kung saan ang tama at mali. Bumaba ang moral at para akong nakagapos at para na rin pipi at bingi. Nakapagsalita at walang magawa sa mga nangyayari sa bansa natin.
Pinili kong lumisan sa serbisyo dahil isa ito sa mga dahilang sinuportahan kita dahil hindi sa pagiging presidente mo at impluensya. Sinuportahan kita dahil ramdam ko na mahal mo kaming lahat ng mga Pilipino at wala kang hinangad kundi ang mapabuti ang bansang Pilipinas. Bago lang po ito. Pero isinakripisyo niya ang kanyang katungkulan sa pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Nakakalungkot mga kababayan, nang dahil lang sa kagagawan, kademonyohan at maling patakaran ng ating pamahalaan, marami sa ating mga sundalo at kapulisan ang lumilisan dahil hindi nila maatim ang kasamaan na nangyayari sa kasalukuyan. Next. And do you remember this? Yung umiyak. Nakinig siya sa atin. Hindi natin kailangan ang iyak nila. Kailangan nating manindigan laban kay Pangulong Duterte. She is crying because he don't like the scene that she is seeing. Ito po. Siya po ay nag-resign. Nag-resign po siya mga kababayan dahil hindi niya maatim. Ito po yung nakayuko na yan. Siya is SWAT and at the same time a PSG. But she resigned. Okay? Another one. Masyadong mahaba ito. Belen Penisimo. Siya ay nakita nating isa sa umiyak kahapon. Nag-resign siya. My heart bleeds for you. Okay, mahaba yan masyado eh. Screenshot nyo na lang. Kung gusto nyo basahin, screenshot nyo lang po. Ayan, screenshot. Another one. Here's another one. Sundalo. Mga kababayan, batang sundalo, nagpakita ng suporta kay Pangulong Duterte, siya rin ay nag-resign. Special Forces. SAF pala po ito. Police. Nag-resign. Yan. Another one. Where's the others? Ayan yung SWAT. Marami pa yan. Hindi ko lang makita yung iba eh. Ito. Another one. Ayan. Ragasa Junior Dits. Nag-resign. Officer. Philippine National Police. He resigned. Hindi niya maatim ang kademonyohan ng kanilang mga commanders. Ayan. Okay? Now, marami pa po yan. Marami pa pong nag-resign. Ito, isa pa to. Call of Duty, broken in silence, wearing this in heavy heart. Wearing this, there are battles that is hard and cannot be fought. One of it, to be free of what is my opinion and to express what is really in my heart. Call of Duty, broken in silence, wearing this in heavy heart. Wearing this, there are battles that is hard and cannot be fought. One of it, to be free of what is my opinion and to express what is really in my heart. Saludo Call of po. Duty, broken. Saludo po sa inyo, ma'am. Dalawang kamay ulit. Saludo. Maraming salamat. At ito pa. Sabi, Kamatis. Ito. Resigned. As I look back 1 decade of service before I made a difficult decision to resign. My heart swells with gratitude. I was in those years that I embraced the value of discipline and duty. Pakinggan natin. To all who still wear uniform through patriotism, it's not blind alliance. Okay? Yan, ito. Gusto ko lang mabasa kung bakit siya nag-resign. If we were still in active service, especially in the face of the national crisis we now endure, witnessing the injustices unfolding, we are men driven solely by the purest intention for the welfare of his fellow citizens, are forcibly arrested, I would not hesitate to walk away. My loyalty to justice
to well-being of my fellow countrymen and to the very essence of our nation is far more important than any obligation is the system that longer reflects the values we once stood for. Nag-resign po siya mga kababayan dahil di niya maatim ang nangyayari sa ating lipunan. And kanina sinabi ko po sa inyo na isa sa sikat na pulis dito sa NCR at sa buong Pilipinas, isa po siyang vlogger. Isa po siyang vlogger na pulis at sinasaluduhan ng mga vloggers, sinasaluduhan ng mga kapulisan dahil sa kanyang aking galing at talagang tapat na paninilbihan, pagtulong sa ating kapwa mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pangangailangan. Pero this time, hindi niya napigilan ng si PRRD ay inaresto, ipinagkanulo sa mga dayuhan. Ito na po. Let's welcome, mga kababayan, Motoronda. Kilala nyo to? I'm sorry, Motoronda. don't leave me. I want you here with me. Ito pong pulis na ito ay vlogger. Vlogger na pulis at ilang beses ko po itong nakasama. I don't know kung kilala niya ako, but when I work in NCRPO during General Istomo, nakakasama ko po ito sa mga gatherings ng mga pulis. Pag may ginagawa ang pulis, pinapakita namin sa publiko. Dahil during PRR this time, yung kredibilidad ng pulis po ay maayos. Maayos. Not until na mawala sa pwesto si Pangulong Duterte, napunta si Marcos Jr. Okay? Nagkakasama kami nito. I don't know if he can remember sila, yung mga generals before na ibinablog namin back in 2015, 2016 if I'm not mistaken. I mean 2020 until 2023 if I'm not mistaken. I'm sorry. Nakakasama ko po ito sa mga pagbablog tungkol sa mga nagagawa ng kapulisan. But he resigned. Yan. Magaling po itong pulis na ito. Nasusubaybayan ko po ang ginagawa nito sa Maynila. At nasubaybayan ko po kung paano umangat ang kabuhayan, pamumuhay nitong pulis na ito. Yumaman siya dahil may negosyo, nagbablog, isa pang pulis. Saludo, sir. Motoronda. Yeah. Ayan. Pinuputol-putol ko lang po kasi may kanta. Pero, ito po siya. Medyo luma na yung mga picture doon, pero ito po siya ngayon. Ipapakita ko lang po sa inyo. Ayan. Siya ay si Motoronda Vlog. Here it is. Motoronda Vlog. Kita nyo? Yon, magandang gabi sa atin. Yun. Sorry, nawawala yung signal. Yon, good evening po sa lahat. Siya po, So, si kamusta? Motoronda. Kamusta ang mga buhay-buhay? Dami nangyayari sa paligid, no? So, eto na nga. Hello po, kamusta? Ay, si Boss Drew Chua. Kamusta, boss? Matagal na rin tayo, Boss Drew, hindi nakikita. So, eto na nga, kamusta ang buhay-buhay? Dami nangyayari sa ating bayan, no? So, sa mga karonda natin, ang daming nagiging pangyayari sa paligid, no? Na, ayan, so, maraming nalulungkot, no? So, sa mga karonda ko, ito, before we start sa mga nangyayari sa paligid, no? Ano man yung mga pananaw ng bawat isa, no, nire-respeto rin natin, syempre, no. So sa hanay din ng from Philippine National Police, malungkot, no. Marami talaga mga men in uniform po, no, na nalungkot dun sa nangyayari nga sa ating bansa, no. Pero syempre, ito nga, marami tayong mga kasama na kapulisan na sumusunod lang din sa kanilang, yun nga, sa mga utos, no?
So sa mga karonda ko, gusto kong ngayong gabi kahit papaano mapasaya ang ating mga karonda, okay? At still, kahit ano ang mangyari, still si karonda nyo nandito lang din sa inyong paligid at magpapatuloy na magpasaya sa atin, no, sa ating mga kababayan. Especially syempre yung mga nanonood galing sa mga malalayong lugar. Ayan, at hindi ito, no, si karonda nyo at ang aming team para mapasaya po kayo. Unhealthy habits may increase your risk of lifestyle Ay, diseases. nagpatalastas Try pa. doctor-prescribed Centrum Advance. Wait lang, May matatapos lycopene na. to help protect your heart. Matatapos Potassium yung tumutulong sa patatas. normal blood pressure. Chromium na sumusuporta sa normal blood sugar. Centrum Advance. Ayun, oh. Kayo. So, gusto ko lang malaman din sa side natin, no, na for me talagang malungkot din po yung mga nabalitaan din natin, no, kasi isa po siya sa tumulong din sa amin na makapag kumbaga tumaas ang aming yung aming salary. So malungkot sa side namin, pero yun nga, marami kasing yung iba na babati ko sa ibang kapulisan, marami kasi mga low, ang tawag kasi sa amin yung mga lowest mama, yung mababa lang po kami uri, na kailangan lang kami ay sumunod kung ano man yung merong utos, no? Hello po sa lahat ng mga karonda. Ayan, hello po sa 1,200 natin na live viewers at magandang gabi. At gusto ko maging masaya kayo at Alright. So, basically, mga ba, to cut the story short, he resigned. Okay? He resigned. Kung makikita nyo, bata pa siya, pulis na eh. Matagal ng pulis ito eh. Ayan, oh. well, Ito siya, oh. Dati. I'm sorry, don't leave. Ayan, oh. Yan po siya, nung dati. Batang-bata, no? Okay. Ang caption nito, yung Madam Blight na ito, yan po yung asawa niya. Sabi niya, masaya noon, malungkot na gayon, broken and silence. Okay? And that song is Slander. Slander. So now, mga kababayan, pero ang mga Duterte ay patuloy pa rin po nagpapasalamat sa mga Pilipino, and even VP Sara Duterte ay nagpapahatid din po ng pagpapasalamat sa suporta ng ating mga kababayan sa patuloy na pagsuporta natin sa kanilang pamilya. Ito po ang nagustuhan natin sa mga Duterte, no? Kahit po tayo ay mga ordinaryong Pilipino, they haven't failed to say thank you to all of us. Sabi po niya dito, lubos ang aking pasasalamat sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Dubai International Airport at sa Al Maktoum International Airport na tumulong sa akin at kay PRRD. Maraming salamat din sa lahat ng mga Pilipinong nagpaabot ng mga mensahe, suporta at panalangin para kay PRRD sa akin at sa aming buong pamilya na ngayon ay nahaharap sa matinding pagsubok sa politika. Kaninyo gikan ng among kusog, paglaom at tinguha nga nagpadayon. Daghang salamat, Pilipinas. Maraming salamat din po, VP Sara Duterte, sa inyong pananatiling pagiging malakas at pananatiling lumalaban. Kasama niyo po kami sa inyong laban. Okay? So now,